At kung hindi ka magbabayad, makikipagsabayan ng pagbabayad sa botante, ay nagdidelikado kang matalo. Subalit kami po, ipinaintulot namin, hindi kami nakipagsabayan, sapagkat hindi po namin kinatakutan ang pagkatalo, kundi ang kinatakutan po namin ay magkasala kami sa mata ng Panginoon, sapagkat batid po namin na wala pong kapantay, wala pong halagang makatutumbas sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, sapagkat tayo hindi tunubos ng salapi, tayo hindi tinabos ng ginto o pilak, kundi ang ipinantubos sa atin, mga minamahal na kapatid ko, ay ang dugo at laman, ang buhay mismo ng bugtong na anak ng ating dakilang Ama, upang ang lahat ng mga anak niya na batid niya na mabubuhay dito sa mundong ito ay hindi pwedeng hindi magkasala. Kaya ito po ang ipinaghanda ng Panginoon sa atin. Noon, akala ko po ang the best thing lang na nangyari sa akin ay magkaroon ng pamilya, mapagmahal na mga magulang at mga kapatid. Subalit ng mga pangasawa ko po ang aking kabiyak, akala ko po yun na rin ang best thing. Yung mapangasawa ko si engineer. Subalit nang bigyan pa rin po ako ng 5 anak ng ating Panginoon, akala ko po yun na rin po ang best thing. Pero may mas higit pa pala, may higit na best pa na ating matatanggap sa ating mga buhay kung tayo'y patuloy na magpapalalim ng pananampalataya. Ang Espiritu po ng Panginoon, ang Espiritu Santo na ipinangako niya bago siya umakyat sa kaharian, na susuguin niya sa puso ng bawat isa, at kung ito ay mananahan sa ating mga puso, doon natin matatanggap ang pinaka-the best na makukuha ng isang taong nabuhay dito sa mundong ibabaw. Bago po dumating ang aking kaarawan, ipinasilay po sa akin ng Panginoon kung paanong dumating ang mahal na Apo sa aking kaarawan. Gayon din ang lahat ng kapatiran. Nag-text ako sa mahal na Apo. Sabi ko, ipinaliwanag ko po sa kanya ang nakita ko sa aking panaginip. At hindi po ako umaasa. Pinagkaloob ko po sa Panginoon kung ano po ang kalooban niya. At nung una nga po, ang akala ng mahal na Apo ay linggo gaganapin ang aking kaarawan, kaya hindi po siya makakarating. Subalit nang malaman po niya na Martes po ito, ay nagganap ang ipinasilay ng Panginoon sa aking panaginip, na ang lahat ng kapatiran, kasama ng mahal na Apo, ay nakarating po sa aking kaarawan. Kaya po muli, nagpupuri ako at nagpapasalamat sa ating buhay na Diyos, gayon din po sa taong kinalugdan niya ang ating mahal na Apo Kunching, at sa inyo mga minamahal na kapatid ko, sa pagpuno ninyo ng ligaya sa aking kaarawan. Maraming salamat. May dala po akong props. Ako po ay ito po ang aking baso na kapihan tuwing umaga. Ito pong puti na to. Tapos po, nung isang umaga, hinihingi ko po ito sa aking kasama sa bahay at magtitimpla na ako. Sabi niya, ate, hindi na pwede kasi napatungan. Napatungan daw habang nag-uurong siya. Hindi niya maialis. So, ginawa nila ng paraan. Siya habang inuurungan niya, hinila niya na ng hinila. Tapos tumawag siya ng mga lalaki. Yung tatay ko, yung kapatid kong malalaki katawan, pinahila niya rin. Hindi rin natanggal. Nang ako ang makakita, ginawan ko rin ng paraan. Nilagyan ko rin ng sobrang init na tubig, baka ako mahata ko siya. Pero hindi ko rin po nahatak. Sabi ko, Panginoon, bakit po ganito? Bakit hindi matanggal? Ngayon lang nangyari na may nagkaganitong baso sa akin na hindi ko natanggal. Kahit nagamitan ko ng iba't ibang pamamaraan. Ayun po, inangusap po ang Espiritu Santo sa aking kaisipan at ito po ang kanyang idinatal. Sa akin daw pong dating katauhan, ito po ako, itong baso na ito. At nang matanggap ko ang Espiritu Santo na lumukob sa katauhan ko,
Ito po siya, ang Espiritu Santo, sumasagisag po sa basong malinaw na ito. Ang Espiritu Santo po ay hindi natin masisilayan. Subalit ito po ay nakakalukob, nakakapanahan sa puso ng mga nilalang. Sapagkat ang ating katauhan ay templo ng banal na Espiritu. Kung papaanong sinabi ng Panginoong Hesukristo, nagibain ninyo ang templo at sa loob ng 3 araw ay itatayo ko ito. Ang templo po, ang pinakamahalagang templo ay hindi lamang ang simbahan na ating pinagdarausan, kundi ang pinakamahalagang templo ay ang ating katawan mismo, ang buhay na templo na maaring magpuri sa Diyos sa bawat oras at araw ng ating mga buhay. At gayon nga po, kay daming tao na nagpumilit na ito ay alisin sa basong ito, subalit hindi sila nagtagumpay. Gayon mga minamahal na kapatid ko, kung paanong sumukob at lumukob sa atin ang banal na Espiritu. Marami ang magtatangka na ito ay iyalis sa atin. Marami sa ating kapaligiran ang magagamit ng dyablo upang ang Espiritu Santong ating natanggap ay kanilang tanggalin. Huwag tayong papayag. Huwag tayong papayag. Kundi ito ay ingatan natin sapagkat sabi ko nga, walang katumbas. Naabot ko na, nagkaroon ako ng isang mabuting asawa, nagkaroon ako ng 5 malulusog na supling. Mula sa hirap ng buhay ay gumanda ang aming pamumuhay. Subalit, nang matanggap ko ang Espiritu Santo ay walang makatutumbas ang pagpapalang ito na natanggap ko sa ating Panginoon. Kaya, tulad ng gospel sa araw na ito, kung papaanong nang mangungusap ang Panginoong Hesukristo, may dumating at sinabi, Guro, naririto ang inyong magulang at mga kapatid. Subalit ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Sino ang aking magulang? Sino ang aking mga kapatid? Ang mga tao na nagsasabuhay ng utos ng aking Ama, ang siyang aking tunay na ina at mga kapatid. Mga minamahal na kapatid, maaari na magamit din ang inyong mga asawa, ang inyong mga anak, mga kapatid, mga kasamahan sa trabaho, mga kasamahan sa gawain, upang magamit na matanggal ang espiritu na atin ang nadama sa dambanang ito. Kaya huwag nating hayaan na magamit ng dyablo ang sino man sa atin, nang sa gayon po ang lahat ay makapagtagumpay. Kaya tayo po, hindi man tayo magkakapatid sa dugo, sa laman, subalit sa espiritu po, sa iisang espiritu na nananalaytay sa bawat katauhan, sa iisang espiritu na ipinahiram ng ating Diyos Ama sa ating lahat. Tayong lahat ng nabubuhay dito sa mundong ibabaw ay magkakapatid sa iisang espiritu. Subalit mga minamahal ko, iba-iba ang espiritong nakalaganap dito sa mundo. May espiritong makasanlibutan na paghahangarin ka ng iba't ibang luho sa buhay. At mayroon din namang masamang espiritu na magagamit kang instrumento upang maghasik ng kasamaan sa kapwa mo. Subalit kakaiba ang banal na espiritu na isinugo ng ating Panginoon dito sa mundo. Ang espiritong ito ay punong-puno ng pagmamahal. Ang espiritong ito ay punong-puno ng kababaan, pagpapatawad, pangunawa. Kaya't magsuri po tayo kung anong espiritu ang sumasa atin, kung anong espiritu ang sumasa ating mga minamahal. At nang sa gayon po ay hindi natin sila, kung mayroon pong gumagawa sa atin ng hindi maganda, ano po ang sabi ng Panginoon? Kung may bumato sa atin ng bato, ano po ang utos niya? Batuhin natin ang tinapay. Kung meron tayong mga kaaway, sa halip na natin itong gantihan, kinakailangan natin silang ipagdasal. Sapagkat kung ang gumawa ng masama sa iyo ay gagawan mo rin ng kasamaan, ano ang ipinagkaiba mo sa masamang taong ito? Subalit sino man ang gumawa ng di maganda sa inyo, o sino man ang maringgan ninyo ng hindi maganda, at ito ay ginantihan niyo pa ng pagmamahal, kayo po ang pagpapalain ng Panginoon, at ang gumawa ng hindi magandang iyon, ang siyang papaluin ng ating dakilang Ama. Kaya, nawa, mga minamahal na kapatid, huwag nawang masayang
ang inyong pagpunta rito sa dakong ito, kung saan patuloy na naghahayag ang ating buhay na Diyos, ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Hindi lamang po kagalingan ng lupang katawan ang maaari niyong masumpungan dito, kundi ang pinakamahalaga na dapat nating unang adhikain ay ang kagalingan ng ating mga kaluluwa, ng ating mga espiritu, sapagkat walang nakababatid kung kailan tayo tatawagin. Gaano man kalakas ang isang tao, mababalitaan mo, patay na pala. Gayong may mga matagal nang nag-aagaw buhay sa ICU. Gustong-gusto nang mamatay, subalit ayaw pang mamatay. Ano po ba ang dahilan? Ang dahilan po ba kung maaga kang namatay ay makasalanan ka? Ang dahilan po ba kung ikaw ay pinatanda na ng Panginoon at dinugtungan pa ang iyong buhay ay mabuti at banal ka? Hindi po ito ang pamantayan, mga minamahal na kapatid, sapagkat masdan niyo po ang ating Panginoong Hesukristo. Ilang taon lamang po siya nang mamatay, di po ba? Maari po na ating pagnilayan. Siguro po, meron pa pong hinahanap sa atin ng Panginoon na hindi pa natin nasusumpungan kung bakit ini-extend niya pa ang ating buhay. Kung tayo po ay pupunta sa tindahan na tayo'y mangungutang, at sa susunod na araw, ito ay yung babayaran. Hindi po ba patas lang? Wala ka nang mabibili sapagkat ikay nangutang. Ganyan po sa pagtalima natin sa Panginoon. Kung tayo po ay magbubuwis ng buhay at wala tayong kasalanan, ito po ay magagamit ng Diyos upang matubos ang pagkakasala ng ibang nilalang. Bakit po? Sapagkat sa pamamagitan ng buhay na ehemplo at patotoo ng taong iyon, doon ganap na mabubuksan ang puso at pangunawa ng ibang mga nilalang. Ang nais po ng Panginoon sa atin, hinihiling niya po kahit singliit lamang ng buto ng mustasang pananampalataya ay makakagawa na raw po tayo at masisilayan natin ang kanyang mga hiwaga. Singliit ng buto na pananampalataya, subalit singliit man siya ng mustasa, kinakailangan ang butong ito ay buo, hindi putol. Buo, maliit man ang ating pananampalataya, subalit ito'y maging buo, sapagkat ang buto ng mustasa, kung hatiin mo sa gitna, ito po ba'y tutubo? Hindi. Gayon din ang pananampalataya natin, mga minamahal na kapatid. Maliit man ito, kung ito ay mabubuo, makikita nyo rin at masusumpungan nyo ang tunay na hiwaga ng Diyos na buhay na pinaglilingkuran natin sa dakong ito. Marami po ang gagamitin ng Panginoon. Kung papaanong sinabi nga ng kapatid, maraming nagsasabi na ang Katoliko ay naliligaw sapagkat sumasamba sa ribulto at sa Diyos-Diyosan. Oo, nakatala ito sa Biblia. Subalit ito po ay nakatala noong lumang tipan. Lumang tipan na hindi pa bumababa ang Panginoong Hesukristo. Nag-aanyong tao at nakita at nakasalimuha sa kapanahunan niya. Subalit nang bumaba na po ang Panginoong Hesukristo, nasilayan na po ng ating mga ninuno ang kanyang mukha. Ang mukha ng Diyos na nagkatawang tao at bumaba dito sa mundo. Kaya hindi po Diyos-Diyosan ang ating sinasamba. At ang divine mercy po, ang sabi nga, ang Panginoong, ang ating pong Ama, ang tawag po sa Kanya ay Yahweh, Aba. Ang Panginoon, ang Anak, ang tawag natin sa Kanya, Jesus, Emmanuel. Subalit ano ang pangalan ng Espiritu Santo? Mga minamahal na kapatid ko, ang Espiritu Santo po, ito po ang divine mercy, ang Espiritu ng ating sinasamba sa dakong ito, ang Espiritu ng divine mercy na umakyat na sa Ama, na Ama rin daw po nating lahat. Umakyat na sa Kanyang Diyos, na Diyos din po nating lahat. Nandun na po siya sa kaluwalhatian ng ating Ama sa kalangitan. At ipinaghanda na po niya tayo ng bawat isang matatahanan. Nawa, tayong lahat sa dakong ito ay makapagtagumpay, magdalanginan sa bawat isa, upang nang sa gayon po ay makamit natin ang hinanda ng ating Panginoon para sa ating lahat. Ang sabi po sa banal na kasulatan noon, kung papaanong nagpapalayas ng demonyo ang Panginoon, ang isa raw pong pipi ay
inaalihan ng demonyo, ng dyablo. Subalit, hindi lamang po ang nagsasalita ang inaalihan ng masamang espiritu. Maaring may nagsasalita rin po na inaalihan din ng masamang espiritu kung hindi maganda at hindi mabuti ang sinasabi niya. Kaya maging matalino po tayo mga minamahal na kapatid. Dalawa ang bumubulong sa ating isipan, isang mabuti at isang masama. Kung ang bumubulong sa isip mo hindi maganda, manalangin ka na sa Ama. Nang sa gayon ay maitaboy mo na ang masamang espiritong ito. Sapagkat hanggat siya ay hinahayaan mo na manaig at maghari sa katauhan mo, lalo siyang lalakas, hambing sa puno na bagong tanim. Subalit ang ugat nito habang tumatagal ay patuloy na kumakapit ng mabuti sa lupa. Ganon din ang masamang espiritu. Pag ito ay hinayaan nating matanim sa ating mga puso, hindi rin natin namamalayan. Sa simula, nag-aalinlangan pa tayong gumawa ng hindi maganda. Sa isang buwan, medyo sanay na sanay ka na. At sa loob ng isang taon, hanggang sa ikay nabubuhay, hindi mo namamalayan, ang masamang espiritu pa lang ito ay nag-ugat na at tumibay na, naging isang matatag na puno na sa iyong puso. Kaya kung tayo po ay magtatanim, ang patuloy nating itanim ay ang binhi ng pag-ibig sa puso ng bawat isa. Kung papaanong itinuran sa akin ng Panginoon na ang Diyos daw ay pag-ibig. Ang Diyos ang lumikha sa lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Nilikha ko ang tao, nilagyan ko kayo ng puso upang gamitin sa pangunawa, pagpapatawad at pagmamahal. Subalit ang mga tao ay ginamit daw ito sa hindi tama. Ang atin daw pong puso ay hambing sa isang baso na kung puno ng inggit, ng galit, ng takot, at paghahangad ng mga makasanlibutang pagnanasa. Ang Espiritu ng Diyos ay kumakatok sa puso ng bawat isa. Na kung ikaw na anak niya ay patuloy na nananalangin na pagalingin ang iyong karamdaman. Nais ng Diyos na ibigay sa iyo ang kagalingan, subalit hindi makapasok ang Espiritu na magpapagaling sa iyong katawan. Kung ikaw na anak niya, sa bawat araw ay nananalangin na paginhawahin ang iyong buhay. Nais ng Diyos na ibigay sa iyo ang kaginhawahan, ang pagpapala na sa iyo kanyang inilalaan, subalit kay raming balakid ng basura sa puso ninyo, mga minamahal. Kaya ang panawagan ng Panginoon, anuman daw ang nakaimbak sa puso ng bawat isa, mga damdaming hindi mainam, bunutin nating lahat ito. Magpatawad tayo sa mga nagkasala sa atin. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga napagkasalahan. At nang sa gayon, makadaloy na malaya ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Ito ay madama ng puso ng bawat isa, manahan sa puso ng bawat isa. Nang sa gayon po, ang tunay na kagalingan ng katawang lupa at higit sa lahat ng katawang espiritual ng tayong mga tao ay makamit natin ito. Kaya wala man po ang mahal na Apo Conching, mga minamahal na kapatid, maraming salamat sa patuloy ninyong pagpunta sa dakong ito. Gayon din po ang lahat ng mga kapatiran. Hindi po mababaliwala ang ating pagpapagal. Hindi po masasayang ang mga oras na inyong inalay sa ating Panginoon. Sapagkat kung ano ang iyong itinanim, iyong aanihin. Kung nagtanim ka ng maganda sa iyong kapwa, pag-ibig, kababaan, siguradong pagpapala ng Diyos ang ating aanihin, hindi man dito sa sanlibutan, kundi sa pangalawang buhay. Mayroong pagpapala na sa bawat isa ay nakalaan. Muli po, maraming salamat po mga minamahal na kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang kapayapaan. Maraming salamat po, mahal na kapatid na Liway. Mayroon po ba kayong napulot sa kanyang ibinahagi? Tunay nga pong napakadakila ng ating Panginoon. Tinawagan niya po ang isa naming kapatid na alagad upang magbahagi po sa inyo, bagamat po
marami po siyang gampanin sa bilang katauhan at sa paglilingkod po sa Ama na kanyang ginagampanan sa iba't ibang kaparaanan sa kanyang buhay. Ay inilaan niya ang kanyang oras sa araw na ito, sa dakong ito. Kaya purihin at pasalamatan po ang Ama sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kahiwagaan, at sa kanyang mga salita na nagbibigay sa atin ng buhay upang tayo patuloy na umasa at patuloy na maging matatag sa ating pamumuhay. Amen po? Ngayon po, nais ko pong tawagin ang isa po nating kapatid na sa tuwin ay hindi nagsasawa ang Ama, na siya ay tawagin upang patindigin sa ating harapan ang paborito po ng ating Ama na magbahagi ng kanyang espiritu, ang ating pong minamahal na Mami Maris. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman ay di ka lumilisan. Bagkos patuloy nararamdaman na ikaw ay buhay, sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay yung binigay upang mabuksan ang aming diwa, mabahaginan kami ng liwanag, at sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ay ganap naming makilala ang iyong kaukulan. Ama, sa oras na ito, naririto kaming lahat, naway patuloy mo ipadama sa bawat isa na ikaw ay Diyos na buhay namin pinaglilingkuran. Wala man inyong kinalugdan bilang katauhan, subalit ikay nakabantay at nakagabay sa aming lahat. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po, wala nang ulan. Amen po ba yon? Alam niyo po, bago ko po ipagpatuloy ang aking pagbabahagi, kahit karampot lang po, inananyayahan po namin ang aming kapatid na Liway na kung hindi po kalabisan ay mag-stay po muna kayo para po makasama po namin kayo sa pagbibless. Salamat po. Mga kapatid, narinig niyo po ang bahagi ng ating mga kapatid na minamahal na wala man po ang katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, punong-puno po tayo lahat ng galak. Bakit po kaya? Sapagkat bukas, masisilayan niyo na po ang mahal na Apo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sadya pong napakadakila ng ating Panginoon sapagkat sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng mga kapatid ko, kung atin pong ninamnam lahat yon, lahat ng tip, ibinigay na po sa inyo. Amen po ba yun? Subalit, ito lang po, karampot lang po ang isususog ko po doon sa bawat bahagi ng bawat isa, na kaparaanan po ng ating Panginoon kung paano po ako nakatanggap, na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay tuwiran po hanggang sa oras na ito ay nararamdaman ang kagalakan na kapiling siya. Amen po ba yun? Na ang pasubali nga, kami mga hinirang, na sa pamamagitan po ng katauhan nating mahal na Apo Kunching, hindi kami maaaring maging magmalaki o magmalabis, kundi angkop lamang po sa kakayanan na ibinahagi sa amin sa bawat isa upang maihayag po sa inyo at maipadama na ang aral at guro na ipinahalimbawa ng Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching ay hindi po ito isang kasinungalingan. Amen po ba yun? Bagos, lahat po na nakatatanggap, lahat ng tatanggap, magdudulot sa kanila ng galak. Buhay po ba ang Diyos? Habang nagbabahagi po ang ating mga kapatid, magyang kapatid na Liway, ito lang po ang pumasok sa aking kaisipan na sabi nga, maging sa pag-aaral man, hindi pagdaka karaka-raka ay makukuha nyo na ang bawat puntos ng bawat isa. Amen po ba yun? Kaya may proseso po ng pag-aaral. Maaaring dumaan ka muna sa kinder, sa grade 1, at pagdaka ay sa kasunod-sunod na baitang na po hanggang maabot na po nyo yung pinaka-peak kung ano yung gusto mo nyong malaman. At yun po yung naganap sa aking katauhan at maging sa mga alagad. Sapagkat ang pasubalingan ng ating Panginoon, hindi mo maaaring kamtin na ibigay ang sarili mo, na maging kapatid ang hindi mo kadugo kung hindi mo alam ang kaukulan kay Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat ang pasubalingan ng Ama sa kanyang mga aral, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, na sa tuwin ay sinasambit din ng ating mahal na Apo Kunching, at kanina lang ay sinambit na ating kapatid na Liway, ang pasubalingan ng Ama, kailangang bigyan po natin ng proseso, yung kaukulan na kung paano natin tatanggapin ang ating Diyos, sapagkat ang ating Panginoon, alam po niyang iugnay kung ano yung kakayanan ng kanyang mga anak, at hindi po siya magbababa ng kaagad ay sa peak na hindi mo naman kayang tanggapin. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pag nilayan niyo po, kagabi po, vigil po namin, at mayroon po ako isang kapahayagan na
ngayon ko lang po sa buong buhay na sa loob ng magwawalong taon na alagad, pag nilayan nyo daw po ang inyong mga kamay. Pagdaupin nyo po, sige po, pagdaupin nyo po ang inyong kamay. Di ba gat, ito po yung ginagamit natin upang humingi tayo ng biyaya sa ating Panginoon. Ginagamit din po natin upang daupin para humingi po ng panambitan o dili kaya pagiging panambitan natin sa ating Panginoon. Kagabi, ibinaba po sa akin niya ang mensahe na sa tuwina, sabi nga ng ating mahal na Apo Kunching, ang ating mga daliri ay hindi parehas ang laki. Kaya ang bawat antas na kaukulang kabuhayan ng bawat isa ay naaayon din po sa nasa ng ating Panginoon kung ano ibibigay na takda para sa ating lahat. Amen po ba yun? Alam niyo po, bukod po doon, kagabi ko lang napagnilaya na ibinahagi po at ibinahagi sa aking mga kawan na binahagi ko rin po kay Mami Beth at kay kapatid na Josie na kung kayo po ay magninilay, pagnilayan niyo rin po para po maabot po natin yung kaukulan na ano ang nasa ng Ama na sabi nga niya, ang magiging ina at kapatid mo ay ang tumutupad sa kalooban ng Ama. Boy po ba ang Diyos? Sulong po, pagdaupin niyo po ang palad niyo. Pagnilayan niyo po, bakit may mga daliri? Sa 10 daliri mo, ito po ang binahagi sa akin ng Ama. Doon niya ibinababa. Kung bibigyan natin ng malalim na pagninilay, ang lahat ng biyaya sa tao man o dili kaya sa ating Panginoon, hinihingi po natin ito sa pamagitan ng kamay. Amen po ba yun? Ganyan po, maging sa tao. Kaya kapag hiningi po natin ito, kanino po natin ito ibibigay, ilalaga? Sa sarili nyo ba o sa ibang tao? Sige po, sagutin nyo po. O sa kapwa nyo? Siyempre po, sa kapwa nyo, ano po? Kasi ang pasubali po ng Ama, anak, pagdaupin mo ang mga palad mo at ang bawat daliri mo. Yan ang kapwa mo, na kailangan maabutan ng sino mang sa akin kumilala at ang sino mang makatanggap ng biyaya na mula sa akin, maaari silang mabahaginan. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, kung hindi nga magaganap po yun, kapag sinalo mo ang biyaya ng Diyos at sinarili mo lang, walang pinagkaiba po yun doon sa isang lupain o isang balon na kapag wala pong dadaluyan, yung balon na yon, kahit gaano mapuno man yun, babaho yun kapag hindi nabawasan. Boy po ba ang Diyos? Lulumutin, babaho, maging stagnant, hindi mo mapapakinabangan. Ano na isitura ng ating Panginoon? Ganun po, para po madama po natin na ang magiging kaibigan mo, kamag-anak o ina mo, ay ang kapwa mo. Kailangan po nating ihasik sa kanila ang biyaya ng ating Panginoon. Boy po ba ang Diyos? Kaya sa madaling salita po, sa dakong ito'y nagaganap po ito. Amen? Sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, na hindi naman tayo kaano-ano. Subalit ng dahil po, ginamit siya ng ating Panginoon, hindi po niya pinagdamot yung kaukulang bahagi ng Diyos sa kanyang buhay sa pamamagitan ng Espiritu upang lahat tayo makakilala sa Diyos. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, ibig sabihin, sa dakong ito, hindi ka man magkadugo, kundi sa pamamagitan ng Espiritu, magiging isa na po tayo. Amen? Kaya ang sakit po ng kalingkingan, magiging sakit ng buong katawan. So sa madaling salita po, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na sa katawan nating mahal na Apo Kunching, na lahat po tayo nahasikan, yun naman po ay magiging paraan upang maghasik naman po tayo sa iba. Amen? Amen po ba yun? Sapagkat hindi naman po lahat ay binigyan ng kaukulan upang magpahayag. Hindi naman po lahat binigyan ng kaukulan upang mangaral. Kundi may kanya-kanya pong angkop na kakayahan na ibinigay ng Diyos sa bawat isa upang wag maputol ang kanyang paghahari sa lupa. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita po, kagaya po ng aking mga kapatid na nagbahagi, maging kayo po, magagamit po natin yun. Hindi wag po nating gawin na maging stagnant yung karunungan na ibinahagi ng Diyos sa atin, na tayo lang yung makikinabang. Gawin po natin na upang hindi maputol at hindi po malimutan ng tao ang paghahari ng Diyos, magmula po sa atin. Amen po ba yun? Boy po ba ang Diyos? Sapagkat hindi nga po maunawaan, kahit sambitin natin lahat yung mamubuti sa lahat na hindi mabuksan ang diwa ng bawat isa, wala po silang maunawaan. Maaaring maging negative pa ang magiging sambit ng tao, nasasabi lang nila yun kasi naranasan nila. Amen po ba yun? Subalit, sa kaparaanan po na paggamit ng Panginoon sa ating mahal na Apo Kunching at sa mga kapatid na pinahaginan, doon po, bilang kayo po yung mga tagapakinig, magkakaroon po kayo ngayon ng proseso kung paano kaya kayo nakamta ni kapatid na Liway? Paano kaya kayo nakamta ni kapatid na Gloria? Ng lahat ng mga alagad? Bakit mahusay sila magsalita? Bakit samantalang biles lang sila ni Apo Kunching? Yun po,
maging challenge po sa inyo yon na ang kaukulan na bahagi ng Diyos sa dakong ito, hindi man tuwirang nasisilayan niyo ang Diyos upang sa inyo'y dumampi ng mga kamay, subalit sa kaparaanan pong dulot niya, nabubuksan ang diwa mo, ang puso mo, dadaan po kayo sa proseso at doon kayo mismo'y mananabik upang pakinggan siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, naman, sa dakong ito ay aming nasumpungan, na mithi, amen? Lahat po na huwag po nating pahintulutan na yung inilalahad ng Diyos sa dakong ito, kagaya po yung mga nagbahagi, sila na po yung mga nakahukay ng perlas at nakahukay po ng ginto. Kaya nailalathala na po nila yung katotohanan na mula sa Diyos sapagkat nakita na nila. Buhay po ba ang Diyos? Amen? Sapagkat minsan po, pag ikikwento mo lang, ay naghukay ako ng ginto doon. Subalit wala ka pang ipinakita at isang araw mabalitaan mo yung nagsabi sa'yo na matay na pala. Natabunan ng lupa. Amen? Kaya sa madaling salita po, bakit ko po ito dinaan sa ganito? Ganon din po kayo. Maaaring isang araw, sa pagpapatutuon nyo po, sa narinig nyo po sa mga kapatid ko at sa ating mahal na Apo Kunching na araw-araw po ay nag-aasik ng liwanag upang matutunan po natin ang ukol sa ating Panginoon, maaari din po kayong makakuha ng ginto. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, open po. Hindi na kailangan mag-registered kayo. Sa paghukay ng ginto, sa paggusto mo na makakuha ka ng perlas, lahat po okay. Amen? At ito po, walang limitasyon. Eat all you can. Kumbaga sa restaurant, kapag andito ka at mahusay kang maghukay, alam mong uriin kung ano yung nais mong mahukay, dito po walang limitasyon. Pwede yung mahukay kahit ilan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po nagaganap na walang limitasyon? Sapagkat ang ating Panginoon ay walang hanggan na nagbibigay sa ating lahat. At sa pamamagitan naman po ng paggamit po sa mahal na Apo, hindi naman po binibigyan ng limitasyon na itago niya kung ano yung bahagi ng Diyos sa buhay niya. Kaya may mga alagad po na binahaginan, may mga cups na binahaginan, at doon ay mapapatutuhanan po sa inyo na sila ay alagad ng ating Panginoon, sila ay may kaukulang karapatan na binahagi ng ating Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, ang lahat ay natuto. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, syempre po, pag-usad ng panahon, hambing po sa mga apostol ng unang panahon, daratala din ng takda kung paano po naghahayo po ang ating mga kapatid at maghahayo. Tayo rin po, pag wala na po halimbawa na kaukulan na may mga gampanin na sa iba't iba, sa susunod kayo naman po. Amen po ba yun? Tulong-tulong po para po hindi maputol ang kaukulang paghahasik po natin ng kabutihan ng Diyos. Nawa po mga kapatid, sa dakong ito, pinapupurihan po natin ang ating dakilang Ama, Anak at Espiritu Santo, kung paano nyo pong idinatal ang walang humpay na biyaya sa pamagitan ng ulan at masaya pa ang langit sa pagbabahagi ng mga kapatid ko. Damhin nyo po kung paano ang kaukulang bahagi ng Diyos na ang pasubalingan niya, nagagawa po niyang pagulungin na sabi nga nung unang panahon ng mga matatanda, naku, naglalaro na naman ng bola si San Pedro, kaya maingay. Amen po ba yun? Noon ay yung salitang tao po. Subalit kung atin pong nanamnamin, paano nagagawa yun ng Panginoon samantalang wala kayong nakikita na bola na ibinabagsak para tumunog yung ulap, yung langit na sabi ng tao? Ibig sabihin, kung yun ay nagagawa ng Diyos, magagawa rin po sa ating mga buhay. Buhay po ba ang Diyos na kaya po niya tayong alugin upang tayo magising at paniwalaan na siya'y Diyos na buhay? Kung nagagawa po niya magpaulan ng sagana at sagana, magagawa rin po niya tayong paulanin
ng mga biyaya na mula sa Kanya. At nangyari po ngayon, pinaulan po tayo, pinaulanan po kayo ng biyaya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kapatid ko at may kasama pang awit at ang paghahasik po ng salita sa pamamagitan ng kapatid na Liway, lahat po kayo nakinabang. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, bukas po, mas marami po tayo sapagkat ang ating mahal na Apo Kunching ay darating na po mamayang gabi. At bukas po mayroon po tayong misa. Pagigdapatin po natin na huwag nating hayaan na maputol ang kaukulan na paggamit ng Diyos sa bawat isa. Nasa pamamagitan na sino man ang makatanggap o sino man ang pinahaginan, huwag nating hayaang maputol po yun na sa sarili mo lang. Kundi upang ito'y lumawak, lahat po tayo may karapatan upang magbigay ng kaukulan, ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Subalit hindi ko po tinuran sa inyong mangaral kayo, sapagkat hindi po natin karapatan yon. Wala ano po, kundi ang kaukulan, ano man ang natanggap nyo, ano man ang nakamtan nyo, ibahagi nyo yon na mula sa Diyos upang ang lahat ay matuto. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po sa sandaling ito, lahat po tayo nakatanggap at sa bawat araw, kung paano mga kapatid ko pong nagbahagi na puspos ng Espiritu, sa loob ng 5 araw na hindi man nasilayan ang katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, subalit pinatunayan po ng ating Ama na ang pasubali nga, mas malakas ang Espiritu kapag dito ang ginagamit niya, ang kinalugdan. Subalit, magagawa rin ng Ama na palakasin sapagkat bawat oras, bawat araw ay dinudulog tayo ng mahal na Apo at kaming lahat po ng mga hinirang na iniwanan sa dakong ito, kailangan po namin magpatuloy kahit wala po ang aming guro. Sapagkat ang ipinagmamalaki natin, ang ating Panginoon ay totoo, ang sinasamba natin ay totoo, kaya wala tayong katatakutan na kahit na sino. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Inaanyayahan ko na po kayo magsiluhod at tayo po ay manalangin. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasama po kami sa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pong pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pong pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pong pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tayo pong lahat, sinfikado konsibida, sinfikado konsibida, sinpikado konsibida. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami po ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan,
banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. O Jesus, Hari ng awa, amang dakila at makapangyarihan, ang aming mga papuri at parangal sa tuwin na sa iyo aming alay. Sa oras na ito, Ama, na pinuspos mo kami ng Espiritong Banal, upang sa dakong ito ay tuwirang maihasik ang salita mo at ang bawat gawa mo na ikaw ay Diyos na buhay na pinaglilingkuran namin lahat sa dakong ito. Maraming salamat sa iyo, Ama, na sa pamamagitan ng aming mahal na Apo Kunching, ay tuwiran mong ipinagkaloob sa amin ang nasa mo, upang tuwirang makilala ka at masumpungan sa kabutihan mo. Maraming salamat sa iyo, Ama, na sa pamamagitan ng gawaing ito, ay tuwirang pinagkaloob mo sa bawat anak mo na maging tipanan mo ang dakong ito, upang dooy makipagniig ang bawat isa at tuwirang madama na ikaw'y buhay na totoo. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa pag-akay mo sa mga anak mo na tuwirang naghihintay kung ano ang para sa kanila na mula sa iyo. Ama, heto po kaming lahat. Patawarin mo po kami sa aming mga salanan at maging sa aming kakulangan at kalabisan. Kaya, sa aming marubdob na panambitan sa iyo, pahintulutan niyo po na ang mga anak niyo naririto ay ganap madama kayo. Heto po sila, Ama, mga pasyenteng naturingan, mga tagasunod na yung inakay, ang iyong mga hinirang, kaps, at mga alagad na naturingan. Heto kami, Ama, naghihintay para sa iyo. At tuwiran, alang-alang sa mga anak mo na di man nasilayan ang katauhan ng aming mahal na Apo Kunching, subalit nagbata at nakinig sa bahagi mo sa mga kapatid ko. Paging dapatin mo po, Ama, naganap sila'y nakadama. At sa kanilang paglisan, di nila namalayan, ang iyong mga kamay ay hinaplos na ang anumang kanilang karamdaman. At pagdaka ay binusog ang kanilang kaluluwa upang ganap nilang maunawaan kung ano ang iyang nasa dito sa sanlibutan. Marapatin niyo rin po, Ama, na patuloy mo po silang lingapin, ibigay ang panibagong pagkakataon sa kanilang buhay na makilala kang lubos at kamtin ang iyong kabutihan at kagandahang loob kung bakit may Espiritu Santong ibinabaka upang tuwirang ipadama sa kanila kung gaano sila kamahal. Paging dapatin niyo rin po, Ama, na sa kanilang paglisan ay ganap mo silang pangalagaan, makarating sa kanilang mga tahanan na buong kapayapaan at tuwirang madama nila kung ano ang kanilang narinig at naramdaman sa dako mong banal na iyong binababaan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Marapatin niyo rin po, Ama, kung hindi magiging malabis, nawa sa oras na ito'y haplusin mo ang kanilang puso't kaisipan upang ikaw'y makapasok. Linisan mo po sila at ganap ipadama na ikaw ay naghihintay lamang kanina pa. Paraan mo na ikaw ay matanggap nila. Ang lahat ng papurit parangal na ito ay handog namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, kapangyarihan banal na Espiritu, sa paggalingan ng mahal na Ina, at sa pangalan ng aming mahal na Apo Kunching na ikinalugdan. Amen. O ginagalang natin Inang Birhen Santa Maria. Sa pangalan ng katastasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang nais pong magpa-bless, pumila po kayo at sa karapatan po na binigay ng ating Panginoon sa bawat hinirang, paging dapatin niyo pong namnamin ang kaloob ng ating Panginoon.